Ikot tayo mga kapatid at humingi tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos na buhay at sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, muli Lord God, papasalamat po kami sa magbiyayang oras na ibinigay niyo po sa amin sa pagkakataong ito Lord God. Muli, alam po namin maraming mga challenges, maraming mga persecution tulad ng mga napapatotoo Lord God. Marami ang mga pressure, Panginoon Diyos, na dumarating sa buhay namin. Subalit alam namin, Panginoon Diyos, na patuloy kayong gagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin at magbibigay ng kagaanan, Panginoon Diyos, hanggang dumating ang paggagaw, Panginoon Diyos. Muli, O Lord God, kayo na po ang bahala at gamitin niyo po ang munting lingkod na ito. Alam ko po na wala po akong kaalaman, wala po akong kakayanan, Lord God. Subalit, umaasa lang po, Panginoon Diyos, ng paggabay at pag-ibigay niyo ng mga sapat na salita, Lord God, na alam po namin na ayaw po namin na ang kaisipan namin ang mga ibabaw sa pagkakataong ito, Lord God. Subalit kayo pong patuloy na mangusap at turuan niyo po, Panginoon Diyos, sawayan po ang munting labing ito, ang munting dilang ito, Lord God, na makapagsalita ng hindi ayon sa inyong sakdal na kalooban, Lord God. At kung may nalambagit man po ang munting likod ninyo, Panginoon Diyos, kayo pong patuloy na magbigay sa akin ng pagsaway at tanggalin niyo po sa puso ng mga makakarinig, Panginoon Diyos, ang mga hindi ayon sa inyong sakdal na kalooban, Lord God. Muli, kayo na pong bahala, Panginoon Diyos, at sa lahat ng mga nakakarinig, Panginoon Diyos, kung saan makakarating ang mga mensahe ng mga tumatayo sa pulpitong ito, Lord God, kayo po ang magbindika ng inyong mga banal na salita at patuloy na kayo po ang magbigay ng kasapatan, Panginoon Diyos, upang sa pagkakataon na dumating ang pag-agaw, Lord God, sama-sama po kaming aangat upang salubungin ang aming Panginoon sa Kristo sa lapap. Muli, Lord God, dinadalangin po namin ang lahat ng mga kapatiran na wala dito, Lord God, maging aming mahal na pastor, Panginoon Diyos, na alam po namin na sa puso niya, ninais niya na makasama namin dito. Subalit, Lord God, sa tawag ng trabaho at sa pressure ng mundong ito, Lord God, alam po namin na meron po kaming mga gagawin. Subalit, Lord God, patuloy kayong gagabay at magbibigay ng protection sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Muli, Lord God, kayo na pong bahala at patuloy po kayong mangusap at patuloy po kayong magbigay ng kagalakan sa puso at isipan ng bawat isa, mga kapatiran nandito at saan man makarating ang mensaheng ito, Panginoon Diyos. Sa iyo pong patuloy namin papuri, pagsamba, patuloy namin pasasalamat ito sa takilang pangalan ng inyong bugtong nanak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. Buksan natin, mga kapatid, ang ating aklat sa Proverbs 18:10. Sabi niya dito, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it, and it's safe. At sa Isaiah 32, sabi niya, behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment, and a man shall be as a hiding place from the wind, a covert from the tempest, as a river of water in a dry place, as a shadow of a great rock in a weary land. Praise God. Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga banal na salita. Magsiyo po tayo, mga kapatid. Hallelujah. You are my hiding place. Sabi nga sa nakakagalak na awitin kanina. At alam natin na ang Diyos ang ating proteksyon. Habang tayo ay nasa loob ng salita ng Diyos, walang ibang pwedeng makapaggawa ng masama sa atin. Ngayon, mga kapatid, kung titingin tayo sa paligid natin, ano ba yung napapansin natin? Ano ba yung realidad na nangyayari sa paligid natin? Ano ba yung realidad na nararamdaman natin? Una, pansinin natin ang panahon. Sa Pilipinas, ang bagyo, wala nang panahon. Halos buong panahon, bagyo. Hindi lang bagyo, malalakas na bagyo na ang dumarating. At maging sa anumang panig ng sulok ng mundo, ganun din ang nangyayari. Unusual ang nagiging sitwasyon ng panahon. Kung hindi man bagyo, lindol. Kung di man lindol, forest fire. Kung walang forest fire, merong peste. So, ito ay nangyayari, mga kapatid, dahil ang mundo natin sirang-sira. At isang pinakamalaking problema natin ngayon ay ang climate change. Dahil na rin sa kagagawa ng tao, kaya nangyayari ang mga bagay nito. Subalit, gumagawa ng solusyon ang mga tao. Marami silang mga sistema na ipinapatupad at gustong gawin, subalit hanggang ngayon hindi nila masolusyonan dahil may sarili silang interes.
Ang bawat bansa may sarili-sarili lang interes, kaya hindi nila magawa ng solusyon ang mga bagay nito. Subalit, kahit na sila magsama-sama, hindi pa rin sila makakagalaw at makakagawa ng solusyon sapagkat Diyos lang ang pwedeng magkaroon ng solusyon, ng pangmatagalang solusyon, ng isang eternal na solusyon sa sitwasyon ng mundo natin, mga kapatid. Ngayon, dagdagan pa natin ang mga naglalabas sa mga viruses. Ang matinding epekto nito sa tao, ang Ebola virus, ang MERS-CoV. Maging ang AIDS hanggang ngayon hindi nila lubusang nasusupil. Maging ang dengue na simpleng kagat ng lamok pero matindi ang tama sa tao at marami nang namamatay sa mga virus na to. Talaga hindi lubusang makontrol maging ang siyensya. Ang giyera na nangyayari sa bansa laban sa kapwa bansa. Bansa laban sa ibang bansa. Mga tribo laban sa ibang tribo. Ang pamilya laban sa ibang pamilya. Ang giyera ng tao laban sa ibang tao. Maging ang reliyon, mga kapatid, laban sa ibang reliyon. Ang mga denominational Christians, ang Muslim, Hindu, Katoliko, ang maging sa end time, walang pagkakasundo, mga kapatid. Walang pagsasama-sama. Laging may friction at higit sa lahat, laging may pressure. So, ang mensahe, ito ay inspired or hango, maaaring sa mensahe ng propetang, ang sabi niya, letting off the pressure. Kaya naman ang mundong ginagalawa natin, ito ay katulad ng isang malaking pressure cooker. Nakasalang sa isang matinding init upang maging malambot ang nasa sa loob nito. Upang maging sunod-sunuran sa gusto ng sanlibutan ito, upang maging laging makiayon sa sanlibutan ito, upang makontrol ng Diyos ng sanlibutan ito. At alam niyo kung bakit? Kasi naghahanap siya ng damay. Malapit na ang oras niya upang siya'y ibulid sa dagat-dagatang apoy. At kailangan may makasama siya dahil yan ang ginagawa niya. Kung paanong dinaya niya yung 1/3 na doon sa angel sa estado ng kalangitan, gusto niyang hindi lang siya. Kailangan may makasama siya. So, kailangan maging maingat tayo, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, mapapansin niyo ang isang pressure cooker. May isang maliit na butas. Di ba? Upang sa tindi ng pressure sa loob, ay may malalabasan pa rin to let off the pressure. Di ba? At kung tayo man ay nasa mundong ito, when the extreme pressure reaches to its highest level, there will come a time sisirit na yung last trump ng sound upang lumabas tayo sa maliit na butas na ito, sa mundong ito, upang salubungin ang ating Panginoong Kristo sa alapaap. To let off the pressure eternally, dahil we take heed the gospel of our Lord Jesus Christ. Dahil naliwanagan tayo sa salita ng Diyos, dahil hindi tayo nadaya ng sanlibutan ito. Dahil sa gabay at tulong ng banal na Espiritu, nakayanan natin ang pressure dito sa mundong ito. Subalit, ano yung naging susi? Bakit hindi tayo napatalo sa pressure na ito? Dahil patuloy tayong sumusunod sa salita ng Diyos. Nagkaroon tayo ng kaunawaan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ano ang sabi sa 2 Corinthians 4:3? May mga tao talaga na lost eh. Wala tayong magagawa doon. Sabi niya, 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So marami mga kapatid ang nangangaral ng salita ng Diyos. Subalit, yung mga nangangaral ba ay talagang tinawag ng Diyos? Alam natin na may mga tinawag dahil kung walang tinawag, walang makakarinig ng gospel. Subalit, sa panahon natin ito, marami na ang mga nangangaral na hindi naman tinawag ng Panginoon. At sa mga oras na ito, doon sa mga tinawag lang, yun lang ang magpipreach na kailangan umangat tayo upang salubungin natin ang ating Panginoong Kristo sa alapaap.
At mapalad tayo at naunawaan natin ang mga bagay na ito at hindi tayo pinabayaan ng Diyos upang patuloy tayong manatili doon sa level na magpakabuti tayo, magpakabait tayo. Subalit kailangan maunawaan natin ang sakdal na kalooban ng Diyos. Maunawaan natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Hindi lang basta nananampalataya ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos. Mahal ko ang Diyos. Ang tanong, mahal ka ba ng Diyos? Mahal ka ng Diyos kung ikaw ay magpapatuloy na magpasakop sa kanyang mga banal na salita. Yun lang ang matatawag niyang mahal niya at yun lang ang matatawag na mga anak niya. Kasi kung hindi ka susunod sa tatay mo, sasabihin mong tatay kita, tapos hindi ka sumusunod. Hindi ka tatay, hindi yan ang anak mo. Kasi ang anak mo, pag sinabi mo susunod yan, kahit na anong sama ng tatay, pagka yung anak mo sinabihan mo, talagang meron kayong koneksyon. Subalit, kung hindi ka talaga anak, kahit na magmakaawa ka, kahit na konti lang yung hinihingi mong pabor para dun sa tao na sinasabi mo tatay, hindi ka pagbibigyan dahil wala kayong koneksyon, wala kayong relasyon. So, we are all aware mga kapatid na we are living in a day of much pressure. Every time, everywhere, everybody is so tense. Our life here in the earth is very much in pressure. Ano ba sinabi ng ating Panginoong Kristo? Nung sabihin niya, sinabihin ng mga apostol, pinakita yung templo. Sabi sa Matthew 24:5, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of war. See that ye be not troubled, but all these things must come to pass, but the end is not yet. For the nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilence, and earthquake in the diverse places. And all this are the beginning of sorrow." So, makikita natin, mga kapatid, nangyayari ito sa pagkakataong ito. Makikita natin yan. Realidad na nangyayari. Simula pa lamang ito, mga kapatid. "And then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake." Partially nangyayari ito. Subalit, sa susunod ng mga pagkakataon, mas matindi ang mangyayari sa mga bagay na ito. "And then shall many be offended, and shall be betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Yun ang kagalakan natin, mga kapatid. Kasi paano tayo makaka-endure unto the end? Because yung Holy Ghost na nagbibigay ng gabay at pagtuturo sa atin. "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come." Makikita natin, mga kapatid, ang gospel ng ating Panginoon Kristo, laganap na ito sa buong mundo, maging sa bansa ng mga ibang relihiyon. At lalo na dito, makita natin, isipin ninyo, mga kapatid, bakit dito pa tayo nakaunawa at nakakilala na sa salita ng Diyos? Samantala sa Pilipinas, nandun tayo, ilang taon tayo, doon tayo ipinanganak. Subalit, bakit hindi tayo tinawag? Subalit dito pa, very strange yung pagkilos ng Diyos. Subalit, alam natin na doon sa pagkilos na yun, doon madadakila ang Diyos. Amen. That's right. Kasi hindi sa ating kalooban na tayo inandun at tayo malayang nakakapagpuri. Pero dito, meron tayong pressure, meron struggle dito na kailangan i-overcome mo. At talagang patunayan mo na ikaw ay nananampalataya sa salita ng Diyos. Ito'y Muslim country at alam natin ang repercussion pagka nakita at nalaman na may mga ganito. At maging ating kapatid na nagtrabaho sa Saudi, naranasan ng mga bagay na ito, nakulong siya dahil lang sa nagba-Bible study sila. So makikita natin, mga kapatid, na so much pressure here sa mundong ginagalawa natin. So bakit ganito ang sitwasyon ng mundong ito? Bakit may Diyos na sanlibutan? Bakit kailangan dumating ang ating Panginoon Kristo? Bakit kailangan may gospel na tanggapin ang bawat tao? Sa binasa natin, mga kapatid, there will be a great pressure coming. And Jesus Christ giving all us the warning. Upang hindi madaya ang tao, upang
hindi madaya, lalo na yung sa huling panahon na kinalalagay natin, kinalulugaran natin. But God is always rich in mercy, mga kapatid. Dahil kahit anong tindi ng pressure na dumating, meron at merong gagawin ng Diyos. Amen. Upang magkaroon ng way out, upang matakasan ang pressure na ito. At simula pa nung una, patuloy na gumagawa ang Diyos ng daan upang magkaroon ng katuparan ang kanyang plano ng kaligtasan laban sa mga pressures na nandirito sa mundo. At kung ating mapapansin, kung tayo ay laging nasa salita ng Diyos, doon lamang tayo mapapanatag at mawawala ang pressure. At kung tayo naman ay lalabas sa salita ng Diyos, doon natin maranasan ang matinding pressure na ito. Tingnan nyo, sa paligid natin, ano ang talaga nangyayari? Kabi-kabila ang gera. Anytime pwedeng magkaroon din dito. Subalit, bakit tayo merong kampante sa ating puso, sa ating isipan? Dahil yung Diyos na hinahawakan natin, yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kapanatagan para hindi tayo maapektuhan ng pressure sa paligid natin. So, mga kapatid, kung babalikan natin, hindi naman talaga ganito ang sitwasyon ng mundo eh. Doon sa Genesis 1:1, sabi nga, in the beginning, God created the heaven and the earth. At ang creation ng Diyos, it is a perfect. But then, yung next verse, makikita natin, and the world and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Alam natin na talagang perfect ang pagkaka-create sa earth ng Diyos. Sabi nga, He created it not in vain, He formed it to be inhabited. So, may halaga, may lulugaran ang mundong ito. And the earth is in a very good condition. Amen. And Lucifer, ito nga yung napagsiringan natin noon. And Lucifer, being the son of the morning, he is the carrier of the light na nagliliwanag sa mundong ito. Bakit nasabi siyang he is the son of the morning? Siya yung nagdadala ng liwanag, tapos nagkakaroon ng kadiliman pag umaalis. Yun ang nagiging unawa ko, mga kapatid. Kung ito man ay hindi ito absolute na ito lang ang nakikita ko na yung araw at gabi na sinasabi. Kasi si Lucifer ang son of the morning eh. Siya yung dumarating sa earth dahil siya yung binigyan ng kapamahalaan sa Garden of Eden. At alam natin, nakasulat yan sa Ezekiel na puro precious stone ang kanyang na-adorno siya ng precious stone. At dumarating siya. Nagliliwag, tapos maaaring sa pag-alis niya, nandun nangyayari yung dilim. Yun yung gabi na sinasabi. Sa panahon nila, yun ang nagiging kaunawaan ko. And Lucifer is the most beautiful angel, mga kapatid. The second in command ng Diyos at perfect in His way. Hanggang sa masumpong siya ng may kalikuan. Sabi nga sa Ezekiel 28:15, Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Ano yung nag-trigger sa kanya upang gusto niyang higitan yung Diyos? Gusto niyang lamangan, kumbaga gusto niya maging yung magpailalim sa kanya ang Diyos. Dahil sa kanyang kagandahan, natuto siyang magmataas. At nakurap ang kanyang karunungan dahil sa kanyang paningningan. Yun ang sinasabi sa Ezekiel 28:17. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee. At nagkaroon nga ng pressure sa mundong ito dahil nagkaroon ng kalikuan ng puso ni Lucifer at naghimagsik siya laban sa ating amang Diyos at ibinagsak siya dito sa lupa. Sabi nga sa Isaiah 14:12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Kasi ito ang nagtitrigger sa akin, yung son of the morning. Bakit siya tinatawag na son of the morning? Kasi siya talaga ang tagadala ng liwanag ng Diyos para sa mundo. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart,
I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So talagang gusto niyang pantayan ng Diyos. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, mga kapatid. Archangel Michael and his angel laban sa kay Lucifer and his angel. And there was war in heaven, ang sabi sa Revelation 12:7. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angel, and prevailed not, neither was their place was found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. So, tinapon sila dito sa lupa. Yung 1/3 na nadaya ni Lucifer, itinapon dito sa lupa. At dito ngayon sila nagkakalat ng kanilang mga matitinding pressure, mga kapatid. So, yung kasamaan nila dito na, dahil nakita nyo mga kapatid, nung itinapon sila dito si Lucifer dito sa lupa, ginulo niya ang creation ng Diyos na napakaayos. Pinoses niya yung dragon na sinasabi natin, yung binasa natin, at yun ang ginamit niya. At nagkaroon ng chaos sa mundo, nagkamatayan ang malalaking hayop hanggang sa bumaho ang mundo at kailangan na may gawin ng Diyos upang malabanan ang pressure na to. So dito ngayon, kinuha niya yung light kay Lucifer at nagkaroon ng kadiliman at nabalot ito ng yelo. Yung tubig na nandun, ito dahil sa pag-alis ng liwanag, nagkaroon ng ice age na sinasabi natin. And then, after aeons of time, that the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, ang kagandahan, and the Spirit of God moved upon the face of the water to release the pressure. Yun ang kagandahan, hindi nagpapabaya ang Diyos. And God said, let there be light. And there was light. And again, the grace of God, once again, moving in action, mga kapatid. Gumagalaw na muli ang Diyos. Upang tanggalin ang pressure na nakabalot sa mundong ito, being wasted and void. Providing light that will produce life in the first day of recreation. Alam natin na yung Genesis 3 hanggang sa pababa, ito yung recreation na. Kasi yung prehistoric, hindi ito nasulat, kaya prehistoric siya. Hindi siya nasulat. Kaya yung mga dinosaur na nakikita nila, hindi nila maipaliwanag at sinasabi nilang, bakit hindi binanggit sa Biblia na merong dinosaur? So, doon mo makikita kung papaano nagtatago ang Diyos sa mga matatalino. At naghahayag ito sa mga babies, na katulad natin na patuloy lang na umaasa sa kapahayagan ng ating Diyos na buhay. So, and He provide light that will produce life in the first day of recreation, providing water in the midst of the firmament to sustain life. Ito yung sa second day. Muling binilagyan ng Diyos ang mundong ito ng buhay, and the earth climatic condition, mga pasinin nyo, was very ideal, mga kapatid, and stable sa buong mundo. Walang mainit, walang malamig na panahon dahil ang mundo ay nababalutan ng tubig. Pansinin nyo yung sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the water. So yung mundo, may tubig, tapos yung permanent, ito yung heaven, tapos mayroong tubig sa ibabaw. So ito, nakapalibot ito sa earth. Kaya napakaganda ng kondisyon ng earth. Kaya ang sabi nga sa, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the water which were above the firmament. So may water sa tingkabila. And it was so. Sabi nga sa Psalm 104:5, who had laid the foundation of the earth, that it should not be removed forever, though coverest it with the deep as with a garment, the water stood above the mountain. So may tubig na sinasabi to sa nakapaikot above the mountain. Or who shut up the sea with doors, when it break forth as if it had issued out from the womb. So, merong scene na
may pintuan. Kasi sinasabi, ito ngayon yung ginamit ng Diyos upang bumuhos ang tubig mula sa itaas papunta sa baba nung panahon ni Noah. So makikita natin mga kapatid, sinabi rin ni Peter sa 2 Peter 3:5, "For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth is standing out of water and in the water." So, talagang nababalutan ang mundo natin ng tubig. "And the water under the heaven gathered together unto one place, and the dry land appeared to have the place for the plants and animals, to bring forth grass, herbs, the trees after their own kind. That was the third day." At nakita ng Diyos, it was good. At dahil sa kalikuan at pagbagsak ni Lucifer, naging kalaban siya ng Diyos at siya ay naging Satanas. At nawalan ngayon ng tagapagdala ng liwanag. Kaya naman ang Diyos ay gumawa ng two great lights upang tumanglaw sa mundo. The greater light to rule the day, that is the sun, and the lesser light to rule the night, and that is the moon. That was the fourth day. "And God let the water bring forth moving creature that had life, the fowl flying above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creatures that moveth, and every winged fowl after its kind." At ito yung panglimang araw, mga kapatid. "And God let the earth bring forth living creatures after his kind, cattle, creeping things, the beasts, and God saw it is good. And he said, Let us make man in our image, after our likeness, and to have dominion over the cattle, over the fish, over the fowl, and every creeping things that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, male and female, in theophany form," na yun ang nahayag sa atin. "So God blessed them, be fruitful and multiply, and have dominion over his creation. God saw everything that he has made, it was very good, and it was the sixth day. Thus the heavens and the earth were finished. On the seventh day, God rested." So namanghi ang Diyos. So on the seventh day, he ended the work and rested. God blessed the seventh day and sanctified it. Perfect situation, perfect condition, no pressure at all. Kaya naman, nung makita ng Diyos, there is no man to till the soil. Kaya ipinorma niya yung dust at hiningahan niya sa nostril, at ito ay naging living soul. Gumawa ang Diyos ng garden sa silanganan ng Eden, at doon inilagay niya ang taong si Adam. At malaya siyang nakakakain ng bunga ng puno, maliban lang sa bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. So, sa sitwasyon ni Adam, no pressure, mga kapatid. Very comfortable, very pleasant. But one thing is not good, sabi niya. God said it's not good that man should be alone. Kailangan may helpmate siya, may katuwang siya. So, ganun na lang natin inaalagaan ang ating mga asawa, mga kapatid. Kaya makikita natin na pagka ang isang pamilya ay walang nanay o walang tatay, napakahirap balansehin pagka sinabi mong pamilya. Subalit pag may nanay, may tatay, pag sinabi mong pamilya, buo yan eh. May nanay, may tatay, may anak. At ito ay magkatuwang para doon sa kanyang magiging mga anak at sa pamumuhay bilang isang pamilya. So makita natin, kailangan may makasama si Adam. So, kinuha ng Diyos ang kanyang tadyang at ginawa niyang babae ito at dinala kay Adam. Kaya naman, nung makita ni Satanas ang sitwasyon ng Garden of Eden na ginawa ng Diyos, inggit-inggit siya, mga kapatid. Dahil nakita niya ang namamahala na ay tao. Hindi na siya ang namamahala ng Garden of Eden. Kaya nag-isip siya kung paano maagaw ang pamamahalang ito kay Adam. Kaya lagi siya nag-aabang upang pasukin muli ang creation ng Diyos. Alam natin ang Diablo, si Satanas, si Lucifer, hindi pwede mag-create kasi Diyos lang ang creator. At siya
Mula doon sa creation ng Diyos, doon lang siya makakagalaw. Hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon upang makausap ang bahay at madaya ito upang kumain ng bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. At dahil sa kanilang pagsuway sa salita ng Diyos at naingganyo, sinamahan siya ni Adam doon sa pagkain na yun, nagkaroon sila ng kamatayan. At ang isang matinding nangyari nasumpa ngayon ng lupa. At lahat ng kanilang kakainin, ito ngayon ay pagpapagalanan nila. They have to work under pressure to sustain their living. So, dito na nag-umpisa muli ang pressure at nakapasok na muli si Satanas sa creation ng Diyos. Kaya, makita natin 2 beses na sumpa ang lupa dahil nga doon sa pagkamatay ni Abel. Kaya, Adam had to exert much pressure to live up their life. Unlike in the Garden of Eden, wala silang ginagawa, kumakain sila, maaaring naglalakad sila, namamasyal sila, walang ka-pressure, pero nung sila ay lumabas sa salita ng Diyos, nandun na ang matinding pressure. Kailangan nilang magtrabaho upang mabuhay sa mundo. So, at sa parte naman ng babae, God will greatly multiply her sorrow sa paglilihi at panganak dahil sa kanilang pagsuway, nagkaroon siya ng paghihirap doon sa kanyang paglilihi at panganganak. Na supposed to be dapat magiging, kumbaga, very pleasant, very smooth at walang magiging problema. Subalit, dahil nga sa pagsuway sa salita ng Diyos, nagkaroon ng pressure din sa panganganak at sa kanilang pagbubuntis. Subalit, kahit na lumabas sila sa salita ng Diyos, mga kapatid, lumabag si Adam at si Eve, patuloy pa rin gumagalaw ang Diyos. Tingnan nyo kung gaano kabiyaya ang Diyos. He given a promise, seed that will bruise the head of the serpent to let up the pressure, mga kapatid. Talagang may pinangako siya. Umpisa pa lang na bumagsak sa kasalanan si Eva at si Adan, meron na rin siya pinangakong binhi na dudurog sa ulo ng serpente. At it came to pass when men began to multiply, the sons of God and the sons of daughter nagkaroon ng intermingling. Nakita ng sons of God na fair ang mga sons of mga daughters ng men at sila nagsipag-asawahan. Dito na umpisa yung sinasabi natin polygamy. At dito sa pagkakataong ito, dito lalong naging masama ang mga tao. Nagkaroon na ng paghahalo ang lahi ni Cain at ang lahi ni Abel. Ni Adam. Sorry. Habang lumilipas ang panahon, nakikita natin na lalong sumasama ang mga tao. Kaya patuloy na namayani ang pressure ni Satanas sa mundong ito, ang pressure ng kalayawan, kamunduhan, walang takot sa Diyos. Ito yung mga gusto ng diablo na i-push atin. Na kung hindi tayo lalaban, talagang madadala tayo ng sanlibutan ito. Subalit patuloy na gumagalaw ang Diyos upang malabanan natin ang mga bagay na ito. Pansinin yung pressure sa panahon ni Noah. Kaya nung panahon ni Noah, mga kapatid, naging sobrang masama na ang tao. Sabi nga sa Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, and the creeping things, and the fowls of the air, for it repented me that I made them. So, kahit na muli nakapasok si Satanas sa creation ng Diyos at nakontrol niya ang mundo dahil sa pagsuway ni Adam and Eve, mga kapatid, patuloy pa rin na gumagawa ng daan ang Diyos upang mangyari ang kanyang plano dahil patuloy na nangusap ang Diyos sa salinlahi ni Adam. Kung babasahin natin sa Genesis 6:8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh
had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all places come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Ngayon, God now giving a way out of this coming pressure, mga kapatid, and instructed Noah to build an ark of gopher wood. Sabi niya, sa kung sa kasunod sa Genesis 6:14, make thee an ark of gopher wood, room shall thou make it in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of its 50 cubits, and the height of it is 30 cubits. A window shall thou make to the ark, and in the cubit shall thou finish it above. And the door of the ark shall thou set in the side thereof, with lower, second, third story shall thou make it. So, makikita niyo mga kapatid kung paano kabiyaya ang Diyos. God Himself designed the way out. Siya mismo ang nag-design ng arka. Hindi naman si Noah ang nag-design ng arka eh. Ano bang alam ni Noah? He's a farmer. Tapos, very strange yung paggalaw na, doon pa sa bundok, pinagawa yung arka. Makikita mo. Pero, it is preparing for the coming of this very strong pressure, mga kapatid. So, sabi niya sa Genesis 6:17, and behold, even I, do bring a flood of water upon the earth to destroy all flesh, wherein in the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant. Itong kagandahan. And thou shalt come into ark, thou and thy sons and thy wives, and thy sons' wives with thee. So, nakita natin, yung salita ng Diyos talaga mangyayari. Kasi walang ibang pumasok sa arka, kundi wawalong kaluluwa kasama si Noah. So, nung dumating ang baha, lahat ng wala sa loob ng arka namatay. The ark is the hiding place, a covert from the tempest, keeping Noah and his family alive and safe. At kung ang pressure ng tubig ang naging dahilan ng kamatayan ng mga tao nung panahon yun sa labas ng arka, dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos, ang pressure ng tubig na ito ang naging dahilan ng kaligtasan ni Noah upang iangat ang arka at hindi sila madamay sa hatol ng Diyos. So makita yung mga kapatid, patuloy na gumagalaw ang Diyos at hindi siya nagkukulang sa bawat tao na susunod sa kanyang mga banal na salita. Kasi sinunod ni Noah ang gusto ng Diyos. At sa ating panahon mga kapatid, ano ba yung arka na dapat sakyan natin? This is the Word of God. Ito yung pinaka-arka natin na siyang magdadala sa atin. Kung may pressure na dumating dito, pag tumunog yung trump, yung last trump, aangat tayo mga kapatid. Pansinin natin yung panahon ni Moses, mga kapatid. Yung pressure sa panahon ni Moses. Nung panahon ni Moses, mga kapatid, dumating yung oras na hindi na nakikilala ng paraon si Joseph. At dahil mabilis dumami at kumapal yung populasyon ng Israel, naging iba kapangyarihan sila at talagang pinuno niya ang lupain ng Ehipto. Naging threat sila sa mga Ehipto. At gumawa ng paraan ng mga Ehipto upang masugpo yung mabilis nilang pagdami. At ang ginawa nila, binigyan na nila ng mas mabigat na mga pasanin, trabaho ang kan Israel. Subalit hindi naging dahilan yun upang mapigil yung pagrami ng angkan Israel. At kaya naman nag-utos ang paraon ng mas matinding pressure, patayin ang mga ipapanganak na lalaki ng angkan Israel. At kaya naman doon sa panahon na yun, doon isinilang si Moises at 3 buwan siyang itinago upang makasurvive at hindi mapatay. At kahit na nasa matinding pressure na kalalagayan, ipinaubaya ng mga magulang ni Moses sa Diyos si Moses at inilagay siya sa isang maliit na arka. At ito ay pinaanod sa ilog. At alam natin doon sa kwento na nang ipaanod ito, nakita ito ng anak
na babae ng paraon at ito'y kinuha at inangking anak niya. At makikita natin, God let off the pressure on Moses. At dahil mula noon, inari ng anak si Moises ng anak na babae ni Paraon. At talagang siya ang maaring humalili nung panahon na yon. At mababasa na natin, maraming mga pressure ang dinaanan ni Moises. Dahil sa pagtatanggol niya sa angkan Israel, hindi niya tinanggap ang pagiging Paraon. Dahil din sa pressure, kaya niya nagawa ang sarili niyang paraan upang matulungan ang kan Israel, na alam niya na siya yung deliverer. Subalit sa paraan niya, gumawa siya ng sarili niyang paraan. At para makalaya sila, subalit mas lalong nagkaroon ng maraming pressure sa kanya. But God is always moving behind him. Inilis ang kanyang kaalaman at itinapon siya sa ilang. At after 40 years, doon siya ginamit ng Diyos. Tinawag siya sa burning bush at binigyan siya ng instruction na pumunta ka sa Egypt at palayain mo ang angkan Israel. At upang matupad ang pangako ng Diyos, God put a great pressure in Egypt. Nung time na nagkakaroon na ng pakikiusap si Moises sa Paraon upang palayain ang angkan Israel, marami siyang pinadalang mga salot, subalit hindi matinag-tinag ang Paraon. But God put a great pressure sa Paraon that every firstborn will die sa pagdaan ng angel of death. But God let off the pressure by instructing the children of Israel to put blood on the doorsill, and the angel of death will pass over you. Kaya makikita natin, ito'y tipid larawan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Yung dugo ng ating Panginoong Kristo, kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At nung nakalaya sila, pansinin nyo, still, the pressure is always there. Hanggang hindi sila nakakapasok ng promised land, patuloy silang hahabulin ng kalaban. Until such situation nang nasukol sila, wala na silang dadaanan. Dagat na pula na yung nasa harap nila, nasa likuran nila ang mga ngabayo ni Paraon. But God is always protecting them. Kung sila man ay pinotektahan sa gabi ng pillar of fire at sa umaga ng pillar of cloud, but this time, wala na silang dadaanan. So ano pa yung protection na maibibigay ng Diyos sa kanila? Halos umiyak na si Moises. Kaya nga, dito nagkaroon sila ng kaligtasan, another mighty move by God. Kaya nga sabi niya, why thou was cry? Speak. Pagsalita tayo, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Maaaring umiiyak tayo dahil do sa ating pagsusumamo. Subalit kailangan may sasabihin tayo. Ano ba yung gusto natin? Although alam ng Diyos na gusto natin, subalit gusto ng Diyos na marinig sa atin mismo. Kahit do sa pagpapakumbaba natin o paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan. Pag sinasalita natin sa Panginoon yan, talagang nakikita sa atin na talagang gusto nating humingi ng tawad sa Kanya at humingi ng gabay at tulong sa Kanya. Kaya naman, very mighty move ang ginawa ng Diyos. Sabi niya sa Exodus 14:14, and the Lord shall fight for you, for ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward, but lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it, and the children of Israel will go on dry ground through the midst of the sea. At nagkaroon ng kaligtasan ng angkan Israel sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga ngabayo ni Paraon, at sila'y lumakad sa tuyong lupa, mga kapatid. Nahati ang dagat na pula, at nakita natin ang dingding nito ay yung tubig. Ito ay ayon lahat sa salita ng Diyos, mga kapatid. So makita natin na hanggang ngayon marami ang nagsasabi na hindi totoo nangyari ang mga bagay na ito. Subalit alam natin na ang katotohanan ng salita ng Diyos
Kasi kung tayo ay anak ng Diyos, kung tayo ay pamilya ng Diyos, maunawa natin at tatanggapin natin ang mga bagay na ito. Subalit, yung mga hindi pamilya ng Diyos, yung hindi mga nasa kaharian ng Diyos, hindi maunawaan ang mga bagay na ito. So, maraming mga pressure ang mga naranasan ng panahong nasa Old Testament. Pansinin niyo ang panahon ni Reyna Esther, mga kapatid. Nung panahon ng pangangalat ng angkan Israel sa Persia, nagkaroon sila ng matinding pressure dahil nagkaroon ng utos na papatayin ang angkan Israel, ang mga Hudyo. Nagkaroon kasi ng utos na lipulin ang mga Hudyo sa utos ni Naaman, ni Haman, sorry. At naganap ang mga bagay na ito dahil nagkaroon siya ng galit kay Mordecai. Kung babasahin natin yung Book of Esther, napakaganda mga kapatid. Kung may pagkakataon kayong basahin nyo ang Book of Esther, 1 to 10 chapters lang yan, pero napakaganda ng kwento. Tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagiging asawa, tungkol sa pagiging reyna, tungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos, tungkol sa pamamagitan ng Diyos sa tao na susunod sa Kanya. Makita natin mga kapatid na dahil sa galit ni Haman kay Mordecai, dahil hindi siya yumuyukod pag dumadaan siya sa pintuang bayan, ay nagkaroon siya ng masamang plano na nang malaman niya na Hudyo si Mordecai, ito ang kanyang naisip na paraan upang mapatay niya si Mordecai. And Haman, sabi nga sa Esther 3:8, and Haman said unto King Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's law, therefore it is not for the king prophet to suffer them. So, sabi niya, if it please the king, let be written that they may be destroyed. And I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring it into the king's treasure. So siya pa ang magbabayad para lang patayin ang mga Hudyo. And the king took his ring kinuha ng hari ang ring niya from his hand and give it to Haman, the son of Hamedata, the Agagite, the Jews' enemy. And the king said unto Haman, the silver is given to thee, the people also to do with them as it seemeth good to thee. So, binigyan siya ng karapatan ni Kaharing Ahasuero na gumawa ng batas at binigay sa kanya yung singsing. Kaya mula India hanggang Ethiopia, nagpalabas ng utos na patayin ang mga Hudyo. At ito ay tinangisan ni Mordecai at ng mga kapwa niya Hudyo. At hiniling niya kay Reyna Esther na mamagitan siya sa hari. So makikita natin yung matinding presyo na dinadaanan ng mga Hudyo ng panahon na yun. At kahit wala sa panahon at pagkakataon, dahil hindi siya tinatawag ng hari, kasi ng panahon na yun, pagka ikaw ay pumunta humihingi ka ng presensya na humarap sa hari at hindi ka tinatawag, pwede kang patayin. So sabi niya, alam ni Reyna Esther na maaaring magdulot ito ng kamatayan sa kanya kung hindi siya pagbibigyan ng hari sa kanyang kahilingan. So, maliban kung iabot ang hari ang kanyang gintong setro, doon siya makakakita na nagkaroon siya ng biyaya sa harapan ng kanyang hari at hindi siya papatayin at pagbibigyan siya at kakausapin siya. So, sabi nga, doon niya makakausap at mapapakinggan yung idudulog niyang malaking problema na hinaharap ng mga Hudyo. But Queen Esther found favor from the king. Sabi nga sa Esther 5:2, and it was so when the king saw Esther the queen standing in the court that she obtained favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. At nakasumpong ng biyaya ang reyna sa kanyang hari at inibitahin niya ang hari at si Haman sa piging na kanyang idadao sa kanyang bahay, at dito ay may pagkakataon siya upang sabihin niya kung ano yung gusto niya. So, nung sabihin ni Reyna Esther sa hari na nagkaroon ng ganung utos dahil inamin niya sa hari na siya ay isang Hudya,
So nagalit ang hari. At si Haman ay nagmamakaawa kay Esther na i-spare yung life niya. Subalit, ipinabitay siya ng hari. So makita natin mga kapatid, patuloy na gagalaw at gagalaw ang Diyos. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos dahil siya ay lahi ng Hudyo, makikita natin na may ginagawa ang Diyos upang magkaroon ng kaligtasan ang mga kaanak niya na nahaharap sa kamatayan.